Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5, pahayag ni Senator Marcoleta tungkol sa pagtistigo ni Congressman Libiste sa Blue Ribbon Committee hearing kapon. Kinestyon ni Senator Rodante Marcoleta ang kredibilidad ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa pagtistigo sa nilalaman ng Cabral Files sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Marcoleta, limitado lamang ang pagtistigo ni Libiste sa kung paano niya nakuha ang mga dokumento mula sa DPWH, partikular sa tanggapan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito yung sabi niya. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of reports. He has no personality to testify. Dagdag pa niya, I don't think he is competent because he is not a part of DPWH. He is not even a staff of DPWH. Okay. Sa ngayon, sentro ng batikos itong si Congressman Libiste tungkol sa Cabral Files. Ito, kung basahin mo itong post ng News 5, para bang walang kabilib-bilib si Senator Marcoleta kay Libiste. Kailang hindi. Itong sinasabi niyang ito is ano lang, from a legal point of view. Yung credibility ni Congressman Libiste as a whole, hindi niya kine-question. Dapat yung pag-testify ng kongresista, dapat paano niya yun nakuha. Yun ang kanyang punto. Kasi nga, ang pinapalabas ng DPWH, pinilit daw ni Congressman Libiste na kinuha yung file na yun. So, agree ako dito kay Senator Marcoleta na doon ang focus ng kanyang testimony para mapatunayan na hindi niya pinilit. Kailang yung laman ng Cabral Files, bahala na tayo. So, wag lang mag-testigo si Libiste sa laman kasi nga, tama si Senator Marcoleta, hindi naman siya ang nag-prepare nun. Okay, so, pakinggan natin ha. Sana yan. Ito. To answer any questions that you may have po. But may I also add, Mr. Chair, that Mr. Chair, Mr. Chair, if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not even a staff of the PWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he Yan. was able to obtain the files from DPWH, particularly from the office of Yusek Cabral. At least, from legal standpoint, it is not proper for the congressman to identify or make any explanation as to the contents of the files. He will be incompetent. First of all, I don't think these files which he got has been authenticated by the DPWH. As I can see, they're refusing to render the authentication. na-authenticate nila yung second batch. So, narinig natin ha. Hindi kine-question ni Senator Marcoleta yung credibility ni Congressman Libiste as a whole. Legal, kasi abogado siya eh. Kaya lalo akong napapabilib dito kay Senator Marcoleta. Tama yun.
Huwag siyang mag-explain tungkol sa ito, allocable, mga ano. Bahala na ang taong bayan na mag-intindi kung ano ang pag-intindi nila doon sa laman. Dapat, paano niya nakuha? Dapat, patunayan niya na hindi niya pinilit pagkuha ng file. Oh. Ako, naniniwala ako na hindi niya pinilit kinuha, na kusang loob na naibigay. Ngayon, wala na. Si Secretary Vince Dizon, kapansin-pansin, mula nung nahawakan na ni Congressman Levisti yung Cabral Files, bigla siyang tumahimik. Halos paminsan-minsan na lang siyang magpa-press con o humarap sa media kasi maiipit siya eh. Oh, ngayon, marami ng may kopya ng file na yan. Kahit si Senator Lacson, may kopya siya. Galing sa abogado ni late Jose Cabral. At salamat. Pasalamat ako kay Senator Lacson dahil naniniwala siya sa kahalagaan nitong Cabral Files na dapat busisihin, dapat imbestigahan. Na kabaliktad kay Senate President Tito Soto na wala daw kwenta. Listahan lang daw yan listahan sa kanto na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon. Anyway, as a whole, yung Senate hearing, maganda at naituloy. Kailang, kung ako niyong tatanungin, kulang. Kung sa ano pa is tinimbang ka, ngunit kulang. Yung mga inaasahang pasabog. Yung kay Romualdez sana ang magandang subaybayan. May malakas bang testigo na magdidiin sa kanya? Wala, mahina. Lumalabas, hearsay. Kasi yung dalawang testigo, narinig lang nila si Diskaya na nagsabi na si Romualdez ang nakabili. Ganun lang. Wala nang ibang ebidensya. Na okay lang sana kung si Diskaya ngayon magsalita nga, yes, patotohanan niya na si Romualdez ang nagbili. Eh wala man. Sabi ni Diskaya, hindi, wala akong contact. Hindi ako inutusan ni Romualdez. Hearsay yan, labas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo o gero. So wala yang bana. So siya na ang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga kuan gid kayo. Nga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero ngayon ani na ang itsura oh. Siyam na. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot ng inyong atop wala man mo nakapuli og atop. Ani. Mm. Kalisod. Wala giri atop na mo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, Wala. wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. Tulo so tanan naga-eskwela. Ang duha. Ang duha ga eskwela unsa na yung mga grade? Grade 2. Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa day karon imong bana? Nanggad. Ang gahad siya. Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin nga magpadayon ng ilang pag atag mga uban nga wala na tagaan.
Diyan pa ang nanginahanglan nga sama ka nako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige, sige.